So eto na nga mga sangkay, si Pangulong Bongbong Marcos daw ay may nadiskubre na isa pong opisyal na pinagkakitaan o kinurap mga sangkay ang pera ng taong bayan. Naku po mga sangkay, mukhang mas nagiging matapang ngayon ang presidente ng Pilipinas. Sino kaya ito? Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito nga po pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, ang talagang naman putok na balita mga sangkay tungkol po dito sa nadiskubre di umano ng Marcos administration. Nakaraan lamang mga sangkay, di ba nga po, nakita nyo naman kung paano po yung bagsik ng sinabi ni PBBM patungkol po dito sa mga nangurap na mga opisyal tungkol po dito sa mga project ng ating pamahalaan. Well, pag-usapan po natin yan. Anyway, before tayo magsimula, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.54 million subscribers. Padami po tayo ng padami. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. And eto na nga, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay. Itong talaga nga namang nangyayari no, sa ating gobyerno. Kasi nakaraan lamang itong si BBM, mayroon pong mabigat na mensahe nung siya po ay nagsona. Inamin niya na mayroon nga pong mga ghost project, yung mga guni-guning project lamang, pero nakalista na po doon na tapos na. Mga flood control. At alam nyo, maganda nga po ito na na-open up ng presidente, mismong presidente ng Pilipinas, no? Hindi po niya itinago ito. Sa totoo lang, pwede po niyang itago yan at pagtakpan mga sangkay kasi nga po, ito ay error ng kanyang administrasyon. Kasi ibig sabihin lamang po na ito, nagulangan sila pero hindi po niya itinago. Talagang inamin niya po mga sangkay at kailangan daw pong mapanagot kung sino ang mga ito. Pag-usapan natin yan, no? Kasi nga po, ito po yung kaibahan ng panahon ni PBBM at PRRD. Nung panahon ni PRRD, takipan mga sangkay, di ba? Napapagtakpan yung mga ganito kasi kaalyado, kaibigan. Pero dito kay BBM, hindi. Ibang klase. Ayon kasi sa report, mga notorious na opisyal, pinagkakitaan ng flood control projects ayon daw po ito kay PBBM. Ayan po, sabi dito mga kilalang opisyal pa raw ito mga sangkay. O, tingnan po natin yung balitang ito. Ayon po dito sa report, mga kilalang opisyal na matagal nang ginagawang pagkakakitaan ang flood control projects ang pinatungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address dahil sa palpak, sira-sira at mga drawing na flood control projects. Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang podcast kasabay ang pagtiyak na mananagot ang mga ito sa kanilang ginawang kasalanan sa taong bayan. So kilala na po ng presidente. I hope no, pangalanan na po mismo kung sino ito. Kasi yun naman po ang kanyang sinabi na papangalanan niya po mismo mga sangkay kung sino man ang mga taong may sala. Kasi alam nyo, kalakaran po ito sa totoo lang. Alam po natin lahat yan mga sangkay sa government po natin, lalong-lalo na po sa LGUs, mga governor, congressman, wag na po tayo magtakipan. Meron po talaga dyan nangungulimbat ng pera sa mga proyekto. Diba mga sangkay? Buong Pilipinas, ganyan pong nangyayari. Kaya mahalaga po itong nalaman po, nabisto ng ating presidente. Nang sa ganun, mga sangkay, talagang namang matukoy kung sino ang mga ito at maparusahan. Di ba nga po, mga sangkay, ito po'y talagang nagiging kalakaran ngayon. Kaya ngayon, magkaroon po sana ng audit, no? Yun din namang sinabi ng Pangulo, i-check daw po talaga, mga sangkay. Ayon sa Pangulo, matinding perwisyo ang ginawa nila sa mga tao. Kaya dapat lamang na panagutan nila ang kanilang kasalanan. Totoo din yun. Ito din ang maganda kay Presidente. Talagang, very vocal siya at hindi po siya natatakot kakampi man yan o hindi. Nakita nyo naman, di ba? Marami po siyang kakampi, mga sangkay. Tinanggal. Bakit?
Hindi dahil mga sangkay, hindi dahil may mga ano sila dyan, kumbaga magiging kalaban sila ni BBM, o susulitin yung pwesto kay BBM. Well, possible. Pero ang pinaka ano daw po talaga doon mga sangkay, hindi niya gusto yung pagpapatakbo. Hindi niya nagustuhan. Kaya naman mga sangkay, may mga nasibak, may iba, kusang umalis na lamang. So sabi ni BBM dito, they know who they are. Mayroon naman dyan talagang notorious. Matagal nang ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they have to account for their actions, and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Marami kasi ganyan mga sangkay. Halimbawa, proyekto, project. Hindi lamang flood control ito. Kalsada, mga eskwelahan, o di kaya mga gym, mga basketball court, at marami pa pong ibang mga project, hospital, etc. Ipopropose mga sangkay, tapos, kunwari, ipapagawa. Yung iba, pinopostehan lang eh. Nilalagyan lamang po ng poste, tapos di tinatapos. Ngayon, mga sangkay, ilalagay po nila doon sa update na, hindi ko alam anong pa ang tawag doon, mga sangkay. Sa papel, sa dokumento pala, nakalagay po doon, tapos na. Pero kapag binisita po yun, hindi po talaga totoong tapos na. Yung iba doon, may poste pa lamang, may bubong, o di kaya may kaunting kalsada, pero hindi pa po tapos. Yung iba pa, mas masaklap. Talagang substandard. Pero may mas malala pa. Maliban sa substandard, hindi talaga pinagawa. Ghost project kung tawagin. So, talagang, ito yung kinagandahan kay PBBM ngayon. Isinisiwalat niya. Ito po yung nakikita lamang po natin, mga sangkay. Di ba tayo mga kapwa Pilipino, yun po yung naiisip agad natin. Binawas-bawasan na naman yung budget, ginawang substandard yung mga tulay, kakalsadahan, di ba? Hindi na po ito bago. Pero ang kinaganda lang, kasi mismong si BBM ang nagsabi, presidente ng Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na mayroon ng ilang pangalan na lumulutang at mga kontraktor na talagang kitang-kitang hindi maganda ang trabaho. Kaya ilalagay ang mga ito sa blacklist at hindi na maaaring makakuha ng kontrata sa gobyerno. Yari kayo. Yun ang problema nila ngayon. So pangalanan ni PBBM yan kung sino-sino ang mga yan at ilagay na sa blacklist kasi seryoso to mga sangkay. Kaya po, kita nyo, may mga kalsada, di ba? Kagagawa lang. Spaltado. Dinaanan ng ulan. Dinaha. Anong nangyari? Nagkabutas-butas. Bakit? Substandard. Bakit naging substandard? Kasi nga po, ang pinampagawa, hindi po yung tamang materials. Hindi po yung talagang totoong budget. Kasi tinipid ng tinipid. Kasi babawasan ni Kong, babawasan ni Mayor, babawasan ng malaki ang naibabawas mga sangkay. Kontraktor, sabuatan. So, ang nangyayari, sobrang tipid na. Sobrang wala na. Ipipilit na lamang po nila, mababang antas na lamang po ng materialis ang ilalagay. So, ang mangyayari, wasak kapag may dumaan na kalamidad. 'Di ba? Nakakalungkot. Kita nyo mga sangay, isa sa halimbawa ng hindi substandard na gawa ay yung mga gawa ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Until now, nagagamit. 'Di ba, LRT? Tingnan nyo mga sangkay. Halimbawa na lang yung San Juanico Bridge. 50 years mahigit. Dinaanan ng Yolanda. Binayo-bayo. Nasira na po ang lahat. Tinatapon kahit po yung mga mabibigat na mga bagay nung time na yon ng bagyong Yolanda. Pero ang tulay ni Pangulong Marcos na nasa gitna ng tubig, nasa gitna ng dagat, may nangyayari ba? Wala mga sangkay. Matibay 50 years. Kailan lamang pong bumigay? Nito lang, na-discover nila BBM na may kailangan ng ayusin. Pero mga sangkay, sa long run yan, hindi po talaga nagka-problema mga sangkay. Diba? Lahat aniya ng sangkot sa katiwalian sa flood control, hindi food. Nakalagay dito, food control projects. Ayusin yung sulat nyo. Nagkamali lang to. Flood control projects ay kakasuhan at pagpapaliwanagin kung saan napunta ang pondo sa proyekto. Sabi ni BBM lahat ito kakasuhan natin. Sasabihin natin saan napunta yung pondong ito. Kapag hindi sila mag-explain mabuti, we will have to take it to the next step. Yari sila dyan. Yun ang problema nila. Naghanap po sila ng sarili nilang problema. Well, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, just comment down below.
Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.